Ang amoy ng bagong tahi na tela at ang mahinang ugong ng makinang dipadyak, iyon ang musika sa mundo ni Alona Reyes. Sa loob ng maliit niyang patahian sa Quiapo, ang Alona's Creations, bawat sinulid, bawat butil ng perlas, ay piyesa ng kanyang pangarap. Ngunit sa umagang iyon, ang musika ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo siya sa harap ng isang manikin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Doon, sa ibabaw ng malaputing gatas na seda ng pinakamagarang trahe de boda na nilikha ng kanyang mga kamay, ay may isang maitim na mansa. Mansa ng kape. Hindi ito aksidente. Napakalinaw ng pagkakatalsik nito, parang isang sinadyang pangungutya sa ilang linggong pagod at puyat na ibinuhos niya sa obra maestrang iyon. Napayuko si Alona at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ito na dapat iyon. Ito na ang wedding gown na magpapatunay sa lahat na ang isang mananahi mula sa Quiapo ay kayang lumikha ng sining napapantay sa mga sikat na designer. Ito ang pangarap niya na nakabihis sa isang manikin. At ngayon, ang pangarap na iyon ay may malaking pangit na mansa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngayon ang araw ng pagkuha nito. Anong sasabihin niya sa kliyente? Paano niya ipapaliwanag ang kapabayaang hindi naman niya ginawa? Bago pa man siya makahanap ng sagot, tumunog ang kampana sa pinto ng kanyang shop. Pumasok ang isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad, malinis manamit sa suot nitong polo shirt at slacks, at may tindig na hindi mo makikita sa karaniwang taga rito. May dala itong aura ng karangyaan at kapangyarihan na tila hindi bagay sa simpleng lugar na iyon. Huminto ito sa gitna ng silid, at ang mga mata nito ay agad na napako sa mansa sa damit. Miss Alona Reyes, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at malalim, ngunit may diin na nagparamdam kay Alona na siya ay hinuhusgahan. Tumango lang si Alona, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ako si Rico de la Cruz, pagpapatuloy nito. Ang fiance ng kliyente ninyo para sa wedding gown na iyan. Itinuro ni Rico ang damit, at sa simpleng kilos na iyon, pakiramdam ni Alona ay itinuro nito ang isang malaking kasalanan. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang palda. Ang hiya ay unti-unting napapalitan ng inis. Hindi sa lalaki kundi sa sitwasyon. Sir, pasensya na po. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Kaninang umaga lang. Hindi mo alam, putol ni Rico sa kanya. May bahagyang pagtaas sa kilay nito, isang halos hindi mapansing kilos, pero para kay Alona, iyon ay isang sampal. Miss Reyes, malaking halaga ang ibinayad namin para sa gown na ito. At ang pinakamahalaga, malaking tiwala ang ibinigay sa inyo. Inaasahan namin ang profesionalismo. Ang salitang profesionalismo ay tumusok sa puso ni Alona na parang karayom. Ang buong buhay niya ay ginugol niya sa pagiging profesional. Ang pagtitipid sa pagkain para lang makabili ng dekalidad na sinulid, ang pagtanggi sa mga lakad kasama ang mga kaibigan para matapos ang mga tahiin sa tamang oras, iyon ang buhay niya. At ngayon, isang estranghero ang darating at kukwestiyonin iyon dahil sa isang mansang hindi niya kagagawan. Sir, profesional ako, mariing sagot ni Alona, ang boses niya ay may bahagya ng panginginig. Hindi ko pababayaan ang trabaho ko. Lalo na ito. Tiningnan siya ni Rico mula ulo hanggang paa at muling ibinalik ang tingin sa mansa. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ito? Nag-init ang mukha ni Alona. Ang pagiging kalmado ng lalaki ang mas lalong nagpapagalit sa kanya. Para bang para dito, simple lang ang lahat, siya ang nagkamali, siya ang pabaya. Ang tingin nito ay parang sinasabing hindi siya mapagkakatiwalaan, na ang isang maliit na shop sa Quiapo ay hindi talaga kayang gumawa ng perpektong trabaho. Hindi niya hahayaan iyon. Huminga siya ng malalim, itinikom ang galit sa kanyang dibdib, at hinarap ang lalaki nang may tapang na siya lang ang nakakaalam kung saan nanggagaling. Hindi ko kailangang ipaliwanag, sir. Ang kailangan kong gawin ay ayusin ito. At paano? Bukas na ang kasal, sabi ni Rico, ang tono ay puno ng pagdududa. Ibigay ninyo sa akin ang gabing ito, buong loob na sabi ni Alona. Ako ang bahala. Bukas ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, makukuha ninyo ang trahe de boda na ito na parang walang anumang nangyari. Walang-wala. At hindi ninyo kailangang magbayad ng kahit isang sentimo para sa pag-aayos. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rico, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito.
Isang mabagal, halos ayaw na pagtango. CJ, aasahan ko yan, Miss Reyes. Iniwan ni Rico ang shop nang hindi na muling nagsalita. Pagkasara ng pinto, doon lang bumagsak ang mga balikat ni Alona. Napasandal siya sa pader, at ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang isang sirang pangarap at isang imposibleng pangako na kailangan niyang tuparin. Ang buong gabi ay ginugol ni Alona sa pagtatrabaho. Sa tulong ng kanyang mga lihim na pamamaraan na natutunan pa niya sa kanyang lola, maingat niyang tinanggal ang mansa. Bawat kilos ay puno ng determinasyon. Hindi ito para sa kliyente o para sa mayabang na si Rico de la Cruz. Ito ay para sa kanyang sarili. Para sa Alona's Creations. Nang mag-uumaga na, natapos siya. Ang damit ay muling naging perpekto, walang bakas ng kapangitan. Napangiti si Alona sa kabila ng pagod. Nagawa niya. Ilang oras lang, dumating si Rico. Sinuri niya ang damit, hinanap ang anumang bakas ng mansa, ngunit wala siyang nakita. Inangat niya ang kanyang tingin kay Alona, at sa isang saglit, inakala ni Alona na may nakita siyang paghanga sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala. Salamat, sabi lang nito sa malamig na tono, sabay abot ng bayad. Kinuha ni Rico ang malaking kahon na naglalaman ng damit at tumalikod na. Nakahinga ng maluwag si Alona. Tapos na. Tapos na ang bangungot. Habang papalabas si Rico ng pinto, kinuha nito ang kanyang cellphone at may tinawagan. Dahil sa katahimikan ng umaga, narinig ni Alona ang bawat salitang binitawan nito, mga salitang kailanman ay hindi na niya malilimutan. Mamukhang okay na, sabi ni Rico sa kabilang linya. Nagkaroon ng isang maikling paghinto. Pero tama ka, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tulad niya. Pagkarinig niyon, parang may kung anong nabasag sa loob ni Alona. Ang pagod, ang puyat, ang kaunting pag-asa na naramdaman niya, lahat ay naglaho. Ang natira ay isang malamig at matalim na sakit. Hindi pala ang mansa ang problema. Siya. Ang pagkatao niya. Iyon pala ang tunay na hinuhusgahan. Ang S.E. Jude's Medical Center ay isang mundong ibang-iba sa Patahian sa Quiapo. Dito, ang hangin ay amoy antiseptiko, at ang musika ay ang walang tigil na beep ng mga monitor at ang mahinang kaluskos ng mga sapatos na goma sa makintab na sahig. Ito ang mundo ni Rico de la Cruz. At sa mundong ito, siya ang may kontrol. Siya ay mahusay, nirerespeto, at higit sa lahat, nakakapagligtas ng buhay. Ngunit sa nakalipas na mga araw, kahit sa gitna ng abalang emergency room, may isang imahe na pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang imahe ng isang babaeng may nag-aapoy na mga mata, nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na patahian. Ipinagtatanggol ang kanyang dangal na parang isang leonang pinoprotektahan ang kanyang supling. Si Alona Reyes. At kasama ng imaheng iyon ay ang alaala ng sarili niyang mga salita, ang mga salitang narinig nito mula sa kanyang telepono. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tulad niya. Hindi niya iyon gustong sabihin. Iyon ay mga salitang pampalubag loob lamang para sa kanyang ina, si Doña Elvira, na may matataas na pamantayan at mabilis humusga. Mas madali nang sumang-ayon na lang kaysa makipagtalo. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang biglang panlalamig sa mga mata ni Alona bago nito isara ang pinto, nakakaramdam siya ng kaunting kirot ng pagsisisi. Nurse Rico, may papasok na, hirap huminga, sigaw ng isang kasamahan. Agad na nawala sa isip ni Rico si Alona. Bumalik siya sa kanyang elemento. Isang stretcher ang mabilis na itinulak papasok. Nakahiga dito ang isang matandang babae, ang dibdib nito ay mabilis na umaangat baba, at may maririnig na sipol sa bawat paghinga. Okay, dalhin natin sa trauma room 2, mabilis na utos ni Rico. Bigyan ng oxygen via nasal cannula, 2 liters. I-hook sa cardiac monitor, stat. Sumunod sa stretcher ang isang babaeng halatang natataranta. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, ang mukha ay namumutla sa takot, at ang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala. Ako po ang anak niya, sabi ng babae, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Bigla na lang po siyang hindi makahinga ng maayos. Nang lumingon si Rico para kausapin ito, para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa harap niya, na may mga matang puno ng luha at takot, ay si Alona Reyes. Nawala ang nag-aapoy na tapang nito sa patahian. Nawala ang matigas na tindig at ang mapanuring tingin.
Ang kaharap niya ngayon ay isang anak na takot para sa kanyang ina. Sa isang iglap, nakita ni Rico ang isang Alona na hindi niya inaasahan, isang Alona na mahina at nangangailangan ng tulong. Nag-iwas ng tingin si Alona nang makilala rin siya nito. Isang mabilis na kislap ng pagkabigla at hiya ang dumaan sa mukha nito, bago muling bumalik ang lahat ng kanyang atensyon sa nakaratay na ina. Itinulak ni Rico ang personal na pagkailang sa isang tabi. Pasyente ang mahalaga. Ma'am, anong pangalan ng nanay ninyo? May mga dati na po ba siyang sakit? Tanong niya sa propesyonal na tono, habang inaayos ang oxygen sa ilong ng matanda. Si Aling Martha po. Martha Reyes, sagot ni Alona, pilit na pinatatatag ang boses. May hika po siya, pero matagal na pong hindi inaatake ng ganito kalala. Okay. Kalma lang po kayo, sabi ni Rico, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay mas malumanay. Tumingin siya sa mga mata ni Alona, sinusubukang iparating ang isang katiyakang hindi pa niya kayang bigkasin. Nasa mabuting mga kamay po siya. Gagawin namin ang lahat. Habang abala ang ibang doktor at nurse sa pagsusuri kay Aling Martha, dinala ni Rico si Alona sa isang upuan sa gilid. Nakayuko lang ito, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan na parabang nagdarasal. Ang babaeng matapang na humarap-hirap huminga, sigaw ng isang kasamahan. Agad na nawala sa isip ni Rico si Alona. Bumalik siya sa kanyang elemento. Isang stretcher ang mabilis na itinulak papasok. Nakahiga dito ang isang matandang babae, ang dibdib nito ay mabilis na umaangat baba, at may maririnig na sipol sa bawat paghinga nito, isang malinaw na senyales ng matinding hika. Bigyan niyo ng oxygen, stat. Kunin ang vitals, utos ni Rico, ang boses niya ay puno ng otoridad. Hinawakan niya ang pulso ng matanda habang ang isa pang nurse ay ikinakabit ang blood pressure cuff. Nanay! Nanay, kumapit ka lang. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Rico. Isang boses na puno ng takot at pag-aalala. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa pasyente. At doon, kasunod ng stretcher, tumatakbo ang isang babae. Ang buhok niya ay magulo, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Alona Reyes. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-inog ng abalang emergency room. Ang mayabang na mananahi, ang babaeng hinarap siya ng buong tapang, ay narito ngayon, isang kaawa-awang anak na takot para sa kanyang ina. Nakita ni Rico ang dalisay na takot sa mukha nito, isang emosyong malayong-malayo sa galit at pride na ipinakita nito sa kanya sa shop. Ma'am, kami na po ang bahala, sabi ni Rico, pinipilit na maging propesyonal ang kanyang boses, kahit na may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Hindi siya agad nakilala ni Alona. Ang mga mata nito ay nakapako lamang sa ina. Ngunit nang magsalita si Rico, napatingin ito sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alona, mula sa purong takot, naging pagkalito, at pagkatapos ay naging isang di makapaniwalang pagkabigla. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Pinilit ni Rico na huwag pansinin ang titig nito. Asthma attack. Kailangan natin siyang inebulize agad. Bumaling siya sa mga kasama. Ihanda ang salbutamol. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa bawat galaw. Habang ikinakabit niya ang nebulizer mask sa ina ni Alona, palihim niya itong sinulyapan. Nakatayo lang ito sa isang tabi, nakayakap sa sarili, parang isang nawawalang bata. Ang lahat ng tapang nito ay tila natunaw, at ang nakikita niya ngayon ay ang kahinaan nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto niya itong aluin. Matapos ang ilang minuto, nagsimulang huminahon ang paghinga ng matanda. Ang nakakabahalang sipol ay unti-unting nawawala. Nilapitan ni Rico si Alona. Okay na siya sa ngayon. Stable na ang vitals niya. Dadalhin namin siya sa isang kwarto para maobserbahan. Tumingin si Alona sa kanya, ang mga mata nito ay basa sa mga luhang hindi tumutulo. Salamat, halos pabulong nitong sabi. Trabaho ko to, sagot ni Rico, mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Kumuha siya ng isang upuan at inilapit ito kay Alona. Maupo ka muna. Kukuha kita ng tubig. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Bumalik siya na may dalang isang basong tubig. Inabot niya ito kay Alona at nagkadikitan ang kanilang mga daliri. Isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, panandalian lang,
ngunit sapat na para mapatigil silang pareho. Salamat ulit, sabi ni Alona, umiiwas ng tingin habang umiinom. At sorry. Sorry sa inasal ko noon sa shop. Masyado akong tea. Ako dapat ang humingi ng tawad, mabilis na sabi ni Rico. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mali ang mga sinabi ko, Alona. Walang-wala sa lugar. At lalo na yung narinig mo sa telepono. Hindi ko yon dapat sinabi. Nagulat si Alona sa kanyang pag-amin. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ni Rico, isang bagay na hindi niya inakalang makikita kailanman. Tumango lang ito, hindi alam ang sasabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang bagong, hindi pa natutukoy na pakiramdam. Isang marupok na pag-unawa. Nang mailipat na ang kanyang ina sa isang pribadong silid at nakatulog na ito, tumayo si Alona para umalis. Kukuha lang ako ng mga gamit sa bahay. Sige, sabi ni Rico. Bantayan ko siya. Nagsimula nang maglakad palayo si Alona sa kahabaan ng puting pasilyo. Pinanood siya ni Rico. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang nawawalang pagkakataon. Ngayon na, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Sabihin mo na. Huminga siya ng malalim at isinugal ang lahat. Alona! Huminto ito at lumingon, ang mukha ay nagtatanong. Mabilis na lumapit si Rico, ang puso niya ay bahagyang kumakabog. Alona, ulit niya, mas mahina na ngayon. Pwede ba tayong mag-usap ulit? Huminto siya saglit, naghahanap ng tamang salita. Sa labas ng ospital. Bilang hindi nurse at pamilya ng pasyente. Nakatayo si Alona sa pasilyo ng ospital, ang mga salita ni Rico ay umaalingaw sa kanyang isipan. Sa labas ng ospital. Bilang hindi nurse at pamilya ng pasyente. Ang simpleng paanyayang iyon ay nagdala ng isang alon ng mga emosyon na hindi niya inaasahan, pag-aalinlangan, kaunting takot, at isang kuryosidad na hindi niya mapigilan. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay malayong-malayo sa mayabang na si Rico de la Cruz na una niyang nakilala. Ang Rico na ito ay may sinseridad sa mga mata at mailambot sa boses. Ang Rico na ito ang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Paano niya ito tatanggihan? Isang mabagal na pagtango ang naging sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico, isang ngiting nagpaliwanag sa kanyang mukha at nagpadama kay Alona ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw. Si Aling Martha ay nakalabas na ng ospital at unti-unti nang lumalakas. Sa mga araw na iyon, palaging tumatawag o nagte-text si Rico para kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina. Ang mga pag-uusap nila ay nagsimula sa mga medikal na payo, ngunit dahan-dahang napunta sa mga personal na bagay, ang paborito nilang pagkain, ang mga nakakatawang karanasan sa trabaho, ang mga munti nilang pangarap. Bawat pag-uusap ay parang pagbubukas ng isang pinto, na nagpapakita sa kanya ng isang Rico na hindi niya akalaing nag-exist. Kaya nang sa wakas ay nagyaya itong magkita, pumayag siya. Ang tagpuan nila ay sa labas ng isang simbahan sa Intramuros. Pinili ni Alona ang lugar. Ito ay pamilyar at komportable para sa kanya. Habang naghihintay, hindi niya mapigilang paglaruan ang lailayan ng kanyang bestidang bulaklakin. Kinakabahan siya. Ito ba ay isang date? O isang pagkikita lang ng dalawang taong nagkataong nagkakilala sa kakaibang paraan? Alona. Napalingon siya sa tunog ng kanyang pangalan. Nakita niya si Rico na papalapit, nakasuot ng simpleng V-neck shirt at maong. Wala na ang unipormeng puti ng nurse o ang mamahaling polo shirt. Sa itsura nitong iyon, mukha itong normal. At mas lalong gwapo. Kanina ka pa, tanong ni Rico, may ngiti sa mga labi. Hindi naman. Kararating ko lang din, pagsisinungaling ni Alona. Nagsimula silang maglakad sa mga kalyeng bato ng Intramuros, walang partikular na patutunguhan. Ang katahimikan sa simula ay medyo nakakailang, ngunit dahan-dahan itong napalitan ng isang komportabling usapan. So, kumusta na ang Alona's Creations? Tanong ni Rico. Nagulat si Alona na naaalala pa nito ang pangalan ng kanyang shop. Okay lang. Medyo matumal pagkatapos alam mo na. Napatigil sa paglalakad si Rico. Dahil ba iyon sa nangyari? Sa fiancé ko dati. Tumango si Alona, ayaw niyang pag-usapan pero hindi niya maitatanggi. May mga kumalat na usapan. Na hindi maganda ang trabaho ko. Nakita niya ang pagsisisi sa mukha ni Rico.
Alona, I'm so sorry. Kung alam ko lang. Huwag mo nang isipin yon, putol ni Alona. Tapos na yon. At isa pa, dagdag niya, sinusubukang pagaanin ang usapan, hindi naman na kayo ikakasal, di ba? So, technical lie, hindi mo na siya fiancé. Napangiti si Rico sa sinabi niya. Yeh! We called it off matagal nang hindi nag-work. Masyadong maraming pressure mula sa pamilya. It was for the best, see. May lungkot sa boses ni Rico, isang bagay na naramdaman din ni Alona. Ang pressure mula sa pamilya. Alam na alam niya ang pakiramdam na iyon kahit sa ibang paraan. Ikaw, tanong ni Rico, bakit Alona's Creations? Bakit pagtatahi? Sa unang pagkakataon, nagkwento si Alona tungkol sa kanyang tunay na pangarap. Ikinuwento niya ang kanyang lola na nagturo sa kanya, ang saya na nararamdaman niya sa tuwing nakakalikha siya ng isang magandang damit mula sa isang pirasong tela. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Rico, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya, puno ng tunay na interes. Ang galing mo, sabi ni Rico nang matapos siya. You built something from nothing. Hinahangaan kita para doon. Walang sinuman ang nagsabi niyon sa kanya dati. Ang mga tao ay nakikita lang ang maliit niyang shop sa Quiapo. Pero si Rico, nakita niya ang puso sa likod nito. Naramdaman ni Alona ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang mapagod sila sa kalalakad, naupo sila sa isang bench na nakaharap sa Manila Bay. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Bumili sila ng kwek-kwek at fishball mula sa isang naglalako at kumain na parang matagal na silang magkakilala. Tumawa sila sa mga simpleng bagay. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang nurse at ang mananahi. Sila ay si Rico at si Alona lang. Habang pinapanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa dagat, naramdaman ni Alona ang kamay ni Rico na dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi niya ito binawi. Sa katahimikan, nagsalita si Rico, ang boses niya ay seryoso. Hindi ko akalain na mangyayari to, na ang babaeng kinaiinisan ko noon ay ang babaeng gusto kong makasama ngayon. Tumingin si Alona sa kanya, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Alona, pagpapatuloy ni Rico, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay at tumingin ang diretsyo sa kanyang mga mata. Gusto kitang ipakilala sa mama ko. Seryoso ako sa'yo, Alona. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig, isang pangakong matagal na niyang inaasam. Ngunit sa ilalim ng kaligayahang iyon, may isang maliit na tinig ng pag-aalala. Ang ina ni Rico. Si Doña Elvira. Naaalala pa niya ang mga salitang narinig niya mula sa telepono. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tulad niya. Ngumiti si Alona kay Rico, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kaligayahang bumabalot sa kanyang puso, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang malamig at hindi maipaliwanag na takot. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Rico palayo sa Quiapo ay parang isang kilometrong naglalayo kay Alona mula sa kanyang sariling mundo. Nakaupo siya sa pampasaherong upuan, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, pinipigilan ang bahagyang panginginig. Suot niya ang isang simpleng bestidang kulay langit na siya mismo ang gumawa. Pinili niya ito dahil ito ay disente, maganda, at higit sa lahat, ito ay siya. Ngunit habang papalapit sila sa Forbes Park, ang bestidang ipinagmamalaki niya kanina ay tila unti-unting nagiging isang ordinaryong basahan. Huwag kang kabahan, sabi ni Rico, inabot ang isa niyang kamay para hawakan ang sa kanya. Mama will love you. Medyo strikto lang siya minsan, pero mabait yon. Pinilit ni Alona na ngumiti. Mabait. Naalala niya ang boses ni Rico sa telepono. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tulad niya. Sinubukan niyang burahin iyon sa kanyang isipan. Baka nagbago na ang pananaw nito. Baka ngayon, iba na. Nang bumukas ang malalaking bakal na tarangkahan ng isang bahay, isang mansyon, sa totoo lang, tila huminto ang paghinga ni Alona. Ang hardin ay mas malawak pa sa buong kalye kung saan nakatira ang pamilya niya. Ang bahay mismo ay puti at elegante na may matataas na haligi at mga bintanang salamin na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapon. Pakiramdam ni Alona ay papasok siya hindi sa isang tahanan, kundi sa isang palasyo kung saan hindi siya imbitado. Pagbaba niya ng sasakyan, agad niyang hinawakan ang lailayan ng kanyang bestida, biglang nahihiya.
Ang lahat sa paligid ay sumisigaw ng karangyaan, isang karangyaan na banyaga sa kanya. Sinalubong sila sa pinto ng isang babaeng nakatayo ng tuwid at may aura ng reyna. Si Doña Elvira de la Cruz. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk blouse at itim na pantalon, ang buhok ay perpektong nakaayos, at may mga alahas na kumikinang sa kanyang lieg at mga daliri. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay sinusuri si Alona mula ulo hanggang paa. "So, you must be Alona," sabi ni Doña Elvira, ang boses ay makinis ngunit malamig. "Magandang hapon po, ma'am." "Tita," nag-aalang ang bati ni Alona. "It's Doña Elvira," pagtatama nito, may bahagyang ngiti pa rin. "Rico, anak, dalhin mo na ang bisita mo sa loob." Sa sala pa lang, nalula na si Alona. Ang mga muebles ay mukhang antigo, may malaking painting sa pader na mukhang gawa ng isang sikat na pintor, at isang grand piano sa sulok. Umupo si Alona sa dulo ng isang napakahabang sofa, takot na madumihan ito. "Maganda ang bestida mo, hija," sabi ni Doña Elvira habang umuupo sa tapat niya. Tinitigan nito ang damit na suot ni Alona. "Ang ganda ng pagkakatahi. Ikaw ba ang gumawa?" Isang munting sinag ng pagmamalaki ang naramdaman ni Alona. "Opo." "Lisat," sabi ni Doña Elvira, tumatango-tango. "Sayang at hindi galing sa isang sikat na designer. But it's quaint. Bagay sa'yo." Ang salitang quaint ay tumama kay Alona na parang isang maliit na sampal. Isang papuring may kasamang insulto. Saway ni Rico, ngunit ang boses nito ay walang lakas. "Alona is a very talented designer." "Of course, she is," mabilis na sagot ni Doña Elvira, binalingan si Alona. "So, tell me, Alona. Malaki ba ang kinikita sa isang patahian sa Quiapo?" Nag-init ang mga pisngi ni Alona. Hindi niya alam kung anong isasagot. "Nakakaraos naman po. Sapat para sa aming pamilya." "That's good. That's good," sabi ni Doña Elvira, na para bang kinakausap ang isang bata. "Alam mo, ang dating fiancé ni Rico, si Celeste. Napakasipag na bata. She runs her own import-export company. Malayo ang mararating. I've always admired that kind of ambition in a woman." Doon, malinaw na ang lahat. Ikinukumpara siya. At sa paghahambing na iyon, siya ang laging talo. Tumingin si Alona kay Rico, naghahanap ng tulong, ng anumang magliligtas sa kanya mula sa sitwasyong iyon. Ngunit si Rico ay nakatingin lang sa kanyang plato, umiiwas sa kanyang mga mata. Tama na po," mahinang sabi ni Rico, hindi man lang tumitingin sa ina. Ang hapunan ay naging isang walang katapusang pagpapahirap para kay Alona. Bawat subo niya ay tila may kasamang hiya. Bawat salita ni Doña Elvira ay isang patagong paghamak. Ang katahimikan ni Rico ay isang malakas na dagundong ng kanyang kawalan ng kakayahang ipagtanggol siya. Nang sa wakas ay natapos ang hapunan, pakiramdam ni Alona ay gusto na lang niyang tumakbo palabas at hindi na lumingon pa. Nang paalis na sila, sinamahan sila ni Doña Elvira sa pinto habang kinukuha ni Rico ang sasakyan. "Alona," tawag ni Doña Elvira sa malumanay na boses. Humarap si Alona sa kanya, handa na sa isa pang insulto. Ngunit ang mukha ni Doña Elvira ay nagbago. Mayroon itong hitsura ng isang nag-aalalang ina. Inilapit nito ang mukha sa kanya at bumulong, sapat lang para marinig niya. "Hija, mabait ang anak ko. Huwag mo sanang samantalahin iyon." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, ang malamig na tingin ay bumabalik. "Alam mo na ang ibig kong sabihin." Parang isang baldeng may yelo ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Alona. Hindi ito isang paghahambing. Hindi ito isang insulto. Ito ay isang direktang akusasyon. Tinatawag siyang manggagamit. Isang gold digger. Wala siyang masabi. Sakto namang dumating si Rico, nakangiti. "Ready to go." Pinilit ni Alona ang isang ngiti pabalik, ang puso niya ay kasing bigat ng bato. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila sa mansyon, nanatiling tahimik si Alona, nakatingin sa bintana, pinapanood ang mga maliliwanag na ilaw ng mayayaman na unti-unting lumalabo. "I'm sorry about the mom," sabi ni Rico. Medyo matalas lang talaga siyang magsalita minsan. Hindi lumingon si Alona. Hindi niya kayang tumingin kay Rico.
Dahil sa mga sandaling iyon, ang mas masakit pa sa mga salita ni Doña Elvira, ay ang katotohanang hinayaan lang ni Rico na mangyari ang lahat. Ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay hindi na nasusukat sa kilometro, kundi sa isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kayang sabihin. Naramdaman ni Rico ang panlalamig sa pagitan nila ni Alona sa buong biyahe pa uwi. Ang masayang kwentuhan nila papunta sa bahay nila ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Bawat pagsubok niyang magsimula ng usapan ay sinasagot lamang ni Alona ng matitipid na tango o iling. Alam niya kung bakit. Dahil sa kanyang ina. At sa sarili niyang kaduwagan. I'm sorry, ulit niya nang ihatid niya si Alona sa tapat ng bahay nito. Babawi ako. Promise. Isang pilit na ngiti lang ang isinukli ni Alona bago ito bumaba at mabilis na pumasok sa loob. Naiwan si Rico sa loob ng sasakyan, ang dibdib ay puno ng pagsisisi at pagkainis, pangunahin na sa kanyang sarili. Bakit hindi niya kayang tumayo laban sa kanyang ina? Mahal niya ito. Pero mahal din niya si Alona. At sa gabing iyon, pinabayaan niya ang isa para lang hindi masaktan ang isa. Kinabukasan, sinubukan niyang bumawi. Nagpadala siya ng bulaklak sa shop ni Alona. Tumawag siya ng ilang beses. Sa simula, malamig pa rin ang pakikitungo ni Alona, ngunit dahil sa kanyang tiyaga, unti-unti itong lumambot. Naniwala si Rico na maayos din nila ang lahat. Na malalagpasan nila ang unos na dala ng kanyang ina. Ngunit hindi niya alam na iyon pa lang ang simula ng bagyo. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Alona sa isang maliit na coffee shop malapit sa patahian nito, biglang naging malungkot ang mukha ni Alona. Bakit? Tanong ni Rico. Nag-atubili si Alona bago sumagot. May 2 kliyente akong tumawag kanina. Mga suki ko na iyon. Bigla nilang kinansela ang mga order nila. Anong dahilan? Wala. Personal reasons daw, sabi ni Alona, ngunit nakita ni Rico ang sakit sa mga mata nito. Pero narinig ko sa isang supplier may mga kumakalat na naman daw na chismis. Na hindi raw ako magaling gumawa. Na naninira daw ako ng damit. Agad na kumulo ang dugo ni Rico. Isa lang ang nasa isip niya. Si Mama. Rico, hindi naman sa. Hindi. Kilala ko siya, mariing sabi ni Rico. Ang pagkainis na naramdaman niya sa sarili ay nabaling gayon sa kanyang ina. Ako nang bahala dito, Alona. Kakausapin ko siya. Sa gabing iyon, umuwi si Rico na may dalang bigat sa dibdib. Dinatnan niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang makapal na libro. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi niya, sinubukang kontrolin ang galit sa kanyang boses. Tumingin si Doña Elvira sa kanya, ibinaba ang salamin sa pagbabasa. Tungkol saan, anak? Tungkol kay Alona. Ma, tinawagan mo ba ang mga kliyente niya? Siniraan mo ba siya? Ang mukha ni Doña Elvira ay nagpakita ng perpektong pagkagulat at sakit, na para bang sinaksak siya ng sarili niyang anak. Rico, how could you even think that? Anong klaseng ina sa tingin mo ako? Ma, sabihin niyo ang totoo. Ang totoo. Tumayo si Doña Elvira, ang boses ay nagsimulang manginig. Ang totoo, nag-aalala lang ako para sayo. Ang babaeng yan hindi siya para sayo. At ngayon, ako pa ang masama dahil gusto kong protektahan ka. Naging isang malaking away ang usapan. Si Doña Elvira ay umiyak. Si Rico ay sumigaw. Sa huli, walang nangyari. Itinanggi ng kanyang ina ang lahat, at siya ang pinalabas na masamang anak na walang utang na loob. Lumabas si Rico ng bahay na mas bigo at mas galit kaysa dati. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang text mula sa kanyang ina, Anak, let's have dinner tonight sa La Vista. I have a surprise for you. Let's not fight anymore. Kahit ayaw niya, pumayag si Rico. Ayaw na rin niyang palakihin pa ang gulo. Pagdating niya sa eleganteng restaurant, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa isang mesa. At sa tapat nito, nakaupo ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita. Mahaba ang buhok, perpekto ang makeup, nakasuot ng isang mamahaling itim na bestida. Celeste, nasabi na lang ni Rico. Tumayo si Celeste at ngumiti sa kanya, ang ngiting dati niyang minahal. Hi, Rico. It's been a while. Celeste. What's coincidence, kunwaring masayang sabi ni Doña Elvira. Imagine,
I was just about to have dinner alone when bumped into her. Sabi ko, sabayan na niya ako. At darating ka pa. Alam ni Rico na hindi ito coincidence. Isa itong setup. Isang perpektong pagkakataon na nilikha ng kanyang ina. Ang hapunan ay naging isang mahabang paglalakbay sa nakaraan. Inalala ni Doña Elvira at Celeste ang mabubuting araw, ang mga biyahe nila sa ibang bansa, ang mga party na dinaluhan nila. Si Rico ay tahimik lang, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa mga alaala. I miss this, sabi ni Celeste, ang mga mata ay nakatitig kay Rico. I missed us. Ako rin, segunda ni Doña Elvira, tinatapik ang kamay ni Celeste. Bagay na bagay talaga kayo. Gusto nang umalis ni Rico. Gusto niyang sabihin na may Alona na siya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magsalita, may sasabihin si Celeste o ang kanyang ina na magbabalik sa kanila sa nakaraan na parang isang bitag na hindi niya matakasan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Rico na kailangan na niyang bumalik sa ospital. Sa totoo lang, gusto na lang niyang makita si Alona. Pumunta siya sa Jude's, kahit hindi na niya shift. Gusto lang niyang maramdaman ang kapayapaan sa pamilyar na lugar na iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang pagod. Pagod sa pakikipaglaban. Rico, pawis na pawis ka. Isang malambot na panyo ang dumampi sa kanyang noo. Lumingon siya at nakita niya si Celeste. Sinundan mo ko, gulat na tanong ni Rico. Sinamahan ako ng mama mo. Nag-alala daw siya sa'yo, sabi ni Celeste, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba talaga? Bago pa man makasagot si Rico, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Rico! Napalingon silang lahat. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Alona, may dalang isang maliit na paper bag, siguro ay merienda para sa kanya. Ang mukha niya ay nagpapakita ng isang ngiti, isang ngiting dahan-dahang naglaho nang makita niya ang eksena sa harap niya. Si Rico, si Celeste na nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, at si Doña Elvira na nakatayo sa likod nila. May isang matagumpay na ngiti sa mga labi. Ang mga mata ni Alona at Rico ay nagtagpo. At sa mga matang iyon, nakita ni Rico ang pagkalito, ang sakit, at ang simula ng isang pagdududa na mas malalim pa kaysa dati. Pinagmasdan ni Doña Elvira ang eksena sa pasilyo ng ospital na parang isang direktor na pinapanood ang perpektong pag-arte ng kanyang mga tauhan. Ang pagkalito sa mukha ni Rico. Ang kunwaring pag-aalala ni Celeste. At higit sa lahat, ang unti-unting pagguho ng mundo sa mga mata ni Alona. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay nagtagumpay. Nakita niyang mabilis na tumalikod si Alona at naglakad palayo, ang dala nitong paper bag ay tila naging pabigat sa kanyang kamay. Alam ni Doña Elvira na hindi hahabulin ni Rico si Alona sa harap niya at ni Celeste. Ang kanyang anak, sa kabila ng lahat, ay isang duwag pagdating sa komprontasyon. Iyon ang kahinaan nito na ngayon ay kanyang ginagamit na sandata. Ngunit hindi pa ito sapat. Ang pagdududa ay isang maliit na lamat lamang. Kailangan niya ng isang malakas na pagyanig para tuluyang mabasag ang pundasyon ng relasyong iyon. Kailangan niyang tiyakin na si Alona mismo ang aayaw, na si Alona mismo ang maniniwala na hindi sila para sa isa't isa. Kinabukasan, tumawag siya sa patahian ni Alona. Ginamit niya ang kanyang pinakamalumanay at pinakainosenteng boses. Alona, hija. Si Tita Elvira mo ito, simula niya. Alam kong nagulat ka kagabi. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. May gusto lang akong ipaliwanag. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya, ngunit alam niyang hindi ito tatanggi. Ang mga taong tulad ni Alona, na may mababang kalooban, ay madaling makuha sa pakiusap. Sige po, sagot nito. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa isang hotel, malayo sa Quiapo at sa Forbes Park. Isang neutral na lugar. Nag-order si Doña Elvira ng 2 tasa ng mainit na tsaa, ang kanyang mga kilos ay mahinhin at puno ng grasya. Hisa, pasensya ka na talaga sa nangyari kagabi, panimula niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagsisisi. Hindi ko sinasadya. Si Celeste matagal na siyang kaibigan ng pamilya. At si Rico, masyado lang talagang mabait kaya hindi niya matanggihan. Tumingin lang si Alona, hindi nagsasalita, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Ito na ang pagkakataon niya.
Huminga ng malalim si Doña Elvira, na para bang may bubunutin siyang isang napakabigat na tinik mula sa kanyang dibdib. Alam mo, Alona, kaya ako ganito ka-protective kay Rico, dahil may isang pangyayari sa nakaraan na ayaw kong maulit. Pinaglaruan niya ang tasa ng tsaa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, na para bang binabalikan ang isang masakit na alaala. Ang yumaong asawa ko, ang papa ni Rico, siya ang buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Huminto siya, pinunasan ang isang peking luha sa gilid ng kanyang mata. Pero nagkamali siya, Alona. Nagkamali siya ng malaki. Tumingin siya kay Alona, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Nagkaroon siya ng ibang babae. Isang babaeng mas bata sa kanya. Isang babaeng simple lang din pero puno ng ambisyon. Sinadya niyang idiin ang salitang ambisyon. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig na. Pero winasak niya ang pamilya namin. Halos mawala sa akin ang lahat. Ang pangalan namin, ang negosyo, ang dignidad ko. At ang pinakamasakit sa lahat, halos mawala sa akin ang sarili kong asawa. Nakita ni Doña Elvira ang pagbabago sa mukha ni Alona. Mula sa pagiging alerto, ito ay napalitan ng awa. Nakikinig ito. Nakikiramay. Ang babaeng iyon ni. Huminto ulit si Doña Elvira para sa mas malaking epekto. Isa siyang mananahi. Katulad mo. Sa mga salitang iyon, nakita ni Doña Elvira ang pagkabigla sa mga mata ni Alona. Ang patibong ay gumana. Ngayon, ang panghuling tulak na lang ang kailangan. Inabot niya ang kamay ni Alona sa ibabaw ng mesa. Malamig ito. Hija, hindi kita hinuhusgahan. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon, puno ng pangarap, gagawin ang lahat para sa pag-ibig. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari sa akin. Nasaktan ako. At ayokong mangyari iyon sa anak ko. Si Rico masyado siyang mabuti. Masyadong malambot ang puso. Madali siyang maakit sa mga taong nangangailangan. Ang bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na pinili para tumagos sa puso ni Alona. Hindi niya ito inaakusahan ng direkta. Mas masakit iyon. Hahayaan niyang si Alona mismo ang gumawa ng koneksyon. Hahayaan niyang si Alona mismo ang humusga sa kanyang sarili. Huwag mong hayaang maulit ang kasaysayan, Alona, pagmamakaawa niya, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Mahal na mahal ko ang anak ko. At alam kong sa huli, masasaktan ka lang din, hindi kayo para sa isa't isa. Pinakawalan niya ang kamay nito at sumandal sa kanyang upuan, pinapakita ang isang imahe ng isang ina na pagod na sa pakikipaglaban. Tumayo si Alona, ang mukha ay blanko. Kailangan ko na pong umalis, sabi nito sa mahinang boses. Sige, Hija. Mag-iingat ka, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang misyon ay tapos na. Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Alona, alam ni Doña Elvira na nagtanim siya ng isang ideya sa isip nito. Isang ideya na si Alona ay isang panganib. Isang ideya na ang pagmamahal niya kay Rico ay isang pagkakamali na sisira sa buhay nito. At ang ideyang iyon ay mas mabisa pa kaysa sa anumang sigaw o pagbabanta. Sa gabing iyon, tumawag si Rico sa kanya. Masaya ang boses nito. Ma, may good news ako. Ikinuha ko ng malaking kontrata si Alona. Isang kaibigan kong may-ari ng hotel, sa kanya na ipapagawa ang lahat ng uniforme. Matutuwa iyon. Napangiti si Doña Elvira. Perpekto. Ang huling pako sa kabaong. Ang tulong na iyon, sa isip ng isang babaeng nagdududa na, ay hindi magmumukhang tulong. Magmumukha itong isang katibayan. Isang bayad pinsala. O mas malala pa, isang katunayan na ginagamit lang niya ang kanyang anak. Ang lason ay kumakalat na. Kailangan na lang niyang hintayin itong gumana. Ang mga salita ni Doña Elvira ay tumatak sa isipan ni Alona na parang isang sumpa. Isang mananahi. Katulad mo. Huwag mong hayaang maulit ang kasaysayan. Paulit-ulit. Ang bawat salita ay isang anay na unti-unting umangat-ngat sa pundasyon ng tiwalang sinubukan niyang buuin para kay Rico. Ang imahe ni Celeste na nagpupunas ng pawis ni Rico, ang mga ngiti ni Doña Elvira, ang mga kinanselang order, ang kwento tungkol sa ama ni Rico, lahat ay nagiging isang malaking larawan. Isang larawan kung saan siya ang kontrabida. Siya ang panganib. Siya ang pagkakamali.
Kaya nang dumating si Rico sa kanyang shop sa gabing iyon, ang mukha ay nagliliwanag sa tuwa at may dalang isang folder. Hindi kaligayahan ang naramdaman ni Alona. Naramdaman niya ang takot. Alona, may sorpresa ako sa'yo, masayang sabi ni Rico, iwinawagayway ang folder. Kontrata to. Isang hotel. Sila na ang pinakamalaki mong kliyente. Hindi ka na mamumroblema sa mga kumakansela. Tiningnan ni Alona ang folder. Tiningnan niya ang nakangiting mukha ni Rico. At ang nakita niya ay hindi tulong. Ang nakita niya ay awa. Isang pampalubag loob. Isang bayad para sa kahihiyang idinulot ng pamilya nito. Isang katibayan na tama si Doña Elvira, siya ay isang taong inangangailangan. Hindi ko iyan kailangan, malamig na sabi ni Alona. Nawala ang ngiti ni Rico. Ano? Pero para sa'yo to, para makabawi ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Rico, sabi ni Alona, ang boses ay nagsisimulang manginig. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa, Alona. Tulong ito. Mahal kita, kaya kita tinutulungan. Ang mga salitang mahal kita, na dati nagpapatunaw sa kanyang puso ay ngayon parang lason sa kanyang pandinig. Kung mahal mo ko, bakit hinayaan mo ang nanay mo na ipahiya ako? Kung mahal mo ko, bakit hindi mo ako kayang ipaglaban? Alona, hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi, napasigaw na si Alona, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Rico, tingnan mo tayo. Tingnan mo ang mundo mo at ang mundo ko. Langis at tubig. Tama ang nanay mo. Hindi tayo para sa isa't isa. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong gamitin ang mga salita niya, pagmamakaawa ni Rico, hinawakan ang kanyang mga braso. Bakit? Dahil totoo, marahas na inalis ni Alona ang kanyang mga kamay. Ang sakit na nararamdaman niya ay naging galit. Masasaktan lang kita, Rico. At masasaktan mo lang ako. Ayoko na. Itigil na natin to. Alona, please T. Umalis ka na, sabi ni Alona, tumalikod sa kanya para hindi nito makita ang mga luhang tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Please, umalis ka na. Narinig niya ang pag-atras ni Rico. Ang pagbukas ng pinto. At ang pagsara nito. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Alona. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga tela at sinulid, at umiyak ng umiyak. Umiyak siya para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Umiyak siya para sa pangarap na nawasak. Umiyak siya dahil sa sakit na dulot ng paggawa ng isang bagay na alam niyang tama, kahit na dinudurog nito ang kanyang puso. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang ina. Para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang maglinis ng shop, mag-organisa, para ilayo ang isip sa sakit. Habang inaayos niya ang mga lumang file, nakita niya ang isang maliit na kahon. Ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng bagay na may kinalaman sa trahe de boda ni Celeste, ang pinagmulan ng lahat ng ito. Gusto na sana niya itong itapon, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Binuksan niya ang kahon. Nandoon ang mga retaso ng telang seda, ang sketch, at ang mga resibo. Isa-isa niya itong tiningnan, naaalala ang galit at hiya na naramdaman niya. At pagkatapos, may isang resibo na nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito ordinaryong resibo. Ito ay isang official receipt mula sa E-Prestige Cleaners, isang mamahaling dry cleaning service na malapit sa Forbes Park. Naalala niya ito. Ito ang pinagdalhan niya ng gown para ipatanggal ang mansa ng kape, dahil sila lang ang may kemikal na kayang mag-alis noon nang hindi sinisira ang tela. Nagmamadali siya noon kaya hindi na niya napansin ang mga detalye. Pero ngayon, tiningnan niya itong mabuti. Ang petsa, ang araw bago niya i-deliver ang gown kay Rico. Ang serbisyo, emergency stain removal on silk gown. Ang halaga, napakamahal. At sa ibaba, ang pinakanakakagimbal sa lahat. Ang pangalan sa credit card na ginamit pambayad. Ang pangalan na nakasulat ng malinaw. Elvira de la Cruz. Nabitawan ni Alona ang resibo. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Tinitigan niya ulit ito, iniisip na baka namalikmata lang siya. Ngunit naroon pa rin. Malinaw. Elvira de la Cruz. Paano? Bakit? Ang tanging ibig sabihin nito ay nandoon si Doña Elvira.
o malapit sa kanyang shop. Sa mismong araw na nagkaroon ng mansa ang damit. Hindi. Bago pa man niya matuklasan ang mansa. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang mansa ng kape. Ang biglaang pagdating ni Rico. Ang mga salita sa telepono. Ang mga chismis. Ang pagdating ni Celeste. Ang kwento tungkol sa ama ni Rico. Ang kontratang bigay ni Rico. Hindi ito serya ng mga kamalasan. Hindi ito tadhana. Isa itong plano. Isang masalimuot at malupit na plano. At siya ang biktima mula pa sa simula. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ang pag-ibig na tinanggihan niya, ang pangarap na binitawan niya, lahat ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang malaking, nakakadiring kasinungalingan na perpektong isinagawa ng ina ng lalaking minamahal niya. Napatayo si Alona, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang resibo. Ang mga luha niya ay natuyo. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Panahon na para humarap. Ang bawat oras na lumipas ng walang tawag o text mula kay Alona ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Rico. Paulit-ulit niyang binabalikan sa kanyang isipan ang huli nilang pag-uusap. Ang sakit sa mga mata ni Alona. Ang mga salitang binitawan nito. Itigil na natin to. Hindi niya matanggap. Kasalanan niya ito. Kasalanan ng kanyang kaduwagan. Hinayaan niyang lasonin ng kanyang ina ang isang bagay na napakaganda. Ngayong araw, tatapusin na niya ito. Kakausapin niya ang kanyang ina at sa pagkakataong ito, hindi na siya atras. Pagkatapos, pupuntahan niya si Alona at luluhod kung kinakailangan, hihingin ang kapatawaran nito. Nagmamaneho siya pauwi, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang kanyang isip ay naghahanda na para sa pinakamalaking komprontasyon ng kanyang buhay. Pagpasok niya sa malaking tarangkahan ng kanilang bahay, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. May isang taxi na nakapark sa tapat ng kanilang pinto, isang bagay na bihira, dahil lahat ng bisita nila ay may sariling sasakyan. Bago pa man siya makababa, bumukas ang pinto ng taxi. At mula roon, lumabas ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita sa lugar na iyon. Si Alona. Ngunit hindi ito ang Alona na kilala niya. Ang Alona na ito ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga balikat ay hindi nakayuko. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit na hindi pa niya nakikita kailanman. May hawak siyang isang maliit na piraso ng papel. Mabilis na bumaba si Rico ng sasakyan. Alona, anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Alona. Naglakad ito ng diretsyo papunta sa malaking pinto ng kanilang bahay at nag-doorbell. Si Rico ay sumunod sa likod niya, ang puso niya ay kumakabog sa pagkalito at takot. Anong nangyayari? Ang katulong nila ang nagbukas ng pinto. Ma'am Alona, gulat na sabi nito. Nandyan ba si Doña Elvira? Tanong ni Alona, ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nasa sala po. Naglakad si Alona papasok, na para bang pag-aari niya ang lugar. Sumunod si Rico, pakiramdam niya ay isa siyang anino sa sarili niyang pamamahay. Dinatnan nila si Doña Elvira na komportableng nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magasin. Nang makita nito si Alona, umiti ito. Isang pekeng, mapagkunwaring ngiti. Alona, Hisha. What a surprise! Nagbago na ba ang isip mo? Naisip mo na ba ang mga sinabi ko? Dahan-dahang lumapit si Alona, bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa harap ng mamahaling center table. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ang maliit na piraso ng papel na hawak niya. Ang resibo. Tumingin si Doña Elvira sa resibo at sa isang iglap, nakita ni Rico ang pagkawala ng kulay sa mukha ng kanyang ina. Isang mabilis na kislap ng gulat at takot, bago ito muling napalitan ng isang kalmadong maskara. Ano to? Tanong ni Doña Elvira, kahit nahalata sa mga mata nito na alam niya kung ano iyon. Resibo, simpleng sagot ni Alona. Mula sa Prestige Cleaners. Binayaran gamit ang credit card ninyo. Sa araw na aksidenteng namansahan ang trahe de boda. Napatingin si Rico mula sa resibo kay Alona at sa kanyang ina.
Hindi niya maintindihan. Anong kinalaman ng dry cleaner sa lahat ng ito? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Doña Elvira, umiiwas ng tingin. Ngumiti si Alona. Isang ngiting mapait at puno ng sakit. Talaga po? Kasi ang ibig sabihin lang yan ay nandoon kayo. Kayo po ang nagdala ng kape, hindi ba? Kayo po ang nagmansa sa damit. Kayo po ang nagsimula ng lahat ng ito. Parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Napatitig si Rico sa kanyang ina, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, naghihintay ng pagtanggi. Nang isang paliwanag. Kalokohan, sigaw ni Doña Elvira, tumatayo. How dare you accuse me in thy own house? Ikaw ang pabaya. Ikaw ang... Ako, putol ni Alona, at sa pagkakataong ito, tumaas ang boses niya, puno ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya. Naniwala ako sa inyo. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan ninyo. Ang kwento tungkol sa papa ni Rico, ang pag-aalala ninyo. Lahat pala ay isang malaking palabas? Tumingin si Alona kay Rico at sa mga mata nito, nakita niya ang sukdulang pagkabigo. At ikaw, sabi nito, ang boses ay basag na. Hinayaan mo lang siya. Hinayaan mo siyang sirain ako. Sirain tayo. Alona, I didn't know, nauutal na sabi ni Rico. Ma, sabihin mong hindi totoo. Tumingin si Doña Elvira sa kanyang anak, ang mukha ay puno ng desperasyon. Rico, anak, ginawa ko lang to para sa'yo. Para protektahan ka. Hindi siya ang babae para sa'yo. Ang pag-amin na iyon ay isang patalim na sumaksak sa puso ni Rico. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Ang kanyang ina, ang sarili niyang ina ang sumira sa kanyang kaligayahan. Ngunit bago pa man siya makapag-react, tumawa si Alona. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Protektahan siya. Saan? Sa akin. Sa isang mananahi na ang tanging kasalanan ay magmahal sa anak ninyo. Humarap si Alona kay Doña Elvira, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng isang taong naubos na. Hindi ako ang sumira sa pamilya ninyo, Ginang Elvira. Kayo po, sabi ni Alona, ang bawat salita ay may diin. Kayo ang nabubuhay sa anino ng nakaraan. Kayo ang hindi makamove on. At dinadamay ninyo ang lahat sa pait na nararamdaman ninyo. Napasalampak sa sofa si Doña Elvira, walang masabi, talunan. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Tumingin si Alona kay Rico sa huling pagkakataon. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala na, napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Paalam, Rico. Tumalikod si Alona at nagsimulang maglakad papalabas. Bawat hakbang niya ay isang hakbang palayo sa kanya, palayo sa buhay niya. Gusto siyang habulin ni Rico. Gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanilang malaking sala, sa pagitan ng kanyang ina na umiiyak sa pagkatalo, at ng anino ng babaeng pinakamamahal niya na papalabas na sa pinto, dala ang mga pira-piraso ng kanilang nawasak na pag-ibig. Nang sumara ang pinto at tuluyang naglaho si Alona, ang katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi pa kaysa sa sigawan kanina. Tumingin si Rico sa kanyang ina. Si Doña Elvira ay nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi awa ang naramdaman ni Rico. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kalungkutan at isang matigas na desisyon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tapat nito. Ma, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bakit? Inangat ni Doña Elvira ang kanyang mukha, puno ng luha. Para sa'yo, anak. Para sa'yo ang lahat ng ito. Yumiling si Rico. Hindi mapara sa inyo yan. Dahil sa takot ninyo. Dahil sa sakit na hindi ninyo magamot-gamot mula pa sa nakaraan. Tumingin siya sa paligid ng kanilang malaking bahay, sa mga mamahaling gamit, sa lahat ng bagay na ipinagmamalaki ng kanyang ina. Buong buhay ko, sinunod ko kayo. Pinili ko ang kursong gusto ninyo. Nakipag-date ako sa mga babaeng gusto ninyo. Hinayaan kong diktahan ninyo ang buhay ko dahil mahal kita at ayokong masaktan ka. Pero ma, tingnan niyo kung anong nangyari. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina.
Sinira ninyo ang kaligayahan ko. Ang babaeng mahal na mahal ko, itinaboy ninyo dahil lang sa takot na baka maulit ang pagkakamali ni Papa. Tumayo si Rico. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na siya ang i-mama's boy na laging umiiwas sa gulo. Naramdaman niyang tumatayo siya para sa sarili niya sa unang pagkakataon. Mahal kita, mahabang buhay, kayo ang nanay ko. Pero kailangan kong piliin ang tama, sabi niya. At ang tama ay ang ayusin ang mga sinira ninyo. Sa mga sumunod na araw, ibang Rico ang kumilos. Hindi niya tinawagan o tinext si Alona. Alam niyang walang salita ang makakapag-ayos sa pinsalang nagawa. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na ibabalik ng mga pangako. Ito ay muling itinatayo, brick gives brick, sa pamamagitan ng gawa. Ang una niyang ginawa ay puntahan ang kaibigan niyang may-ari ng hotel, ang kontratang tinanggihan ni Alona. Tare, may pabor sana ako, sabi ni Rico. Ipinaliwanag niya ang buong kwento, walang labis, walang kulang. Ang kasinungalingan ng kanyang ina, ang epekto nito sa negosyo ni Alona. Grabe naman pala, sabi ng kaibigan niya. Gusto kong malaman ng lahat na hindi totoo ang mga chismis. Na si Alona Reyes ay isa sa pinakamagaling na mananahi sa Maynila, sabi ni Rico. At gusto kong patunayan iyan sa pamamagitan ng kontratang ito. Pumayag ang kaibigan niya. Ngunit hindi lang iyon. Tinawagan din ni Rico ang dalawang kliyente na kumansela ng kanilang mga order kay Alona. Personal niya itong kinausap at ipinaliwanag ang katotohanan, kahit na nangangahulugan iyon na ilagay sa kahihiyan ang sarili niyang ina. Hiningi niya ang tawad nila sa ngalan ng kanyang pamilya. Isang hapon, nagpunta siya sa Quiapo. Hindi para kausapin si Alona, kundi para lang makita siya. Tumayo siya sa kabilang kalsada, sa likod ng isang poste, at pinanood ang Alona's Creations. Nakita niya si Alona sa loob, abala sa paggupit ng tela. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon, ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata nito kahit sa malayo. Ang puso niya ay kumirot. Gaano niya gustong tumawid at yakapin ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa panahon. Gabi-gabi, umuuwi si Rico sa kanilang bahay, ngunit ang relasyon niya sa kanyang ina ay nagbago. Nag-uusap sila, ngunit mayroon ng isang malinaw na hangganan. Hindi na hinahayaan ni Rico na kontrolin siya nito. Minahal niya ito bilang isang ina, ngunit tinrato niya ito bilang isang taong kailangang matuto sa kanyang pagkakamali. Isang linggo ang lumipas. Nang masigurado niyang naayos na niya ang reputasyon ni Alona sa abot ng kanyang makakaya, umupo siya isang gabi at kumuha ng papel at panulat. Alam niyang anumang text o tawag ay madaling baliwalain. Ngunit ang isang sulat kamay, mayroon itong bigat. Mayroon itong kaluluwa. Alona, alam kong walang salita ang sapat para sabihing di sorry. Ang salitang iyan ay napakaliit para sa sakit na idinulot ko at ng pamilya ko sa'yo. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako dahil alam kong wala pa ako sa lugar para hilingin yan. At lalong hindi ko hihilingin na patawarin mo ang nanay ko. Isinulat ko ito hindi para manggulo, kundi para lang malaman mo na sa bawat araw na lumilipas, ginagawa ko ang lahat para itama ang mga mali. Hindi para bumalik ka sa akin, kundi dahil ito ang tama. Ito ang dapat kong ginawa mula pa sa simula. Nasaktan kita dahil naging duwag ako. Dahil mas pinili kong manahimik kaysa ang ipaglaban ka. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, isang pagkakamaling pagsisisihan ko habang buhay. Sana, balang araw, kapag naaalala mo ako, hindi lang ang sakit ang maiisip mo. Sana, kahit paano, maalala mo rin yung mga ngiti natin sa tabi ng Manila Bay. Yung mga pangarap na pinagsaluhan natin kahit sandali lang. Mag-iingat ka palagi. Lubos na nagsisisi. Rico. Inilagay niya ang sulat sa isang simpleng sobre. Walang pabango. Walang palamuti. Isang purong pag-amin lang ng pagkakamali. Kinaumagahan, bago pumasok sa ospital, dumaan siya sa Quiapo. Maaga pa at sarado pa ang shop. Maingat niyang isinilid ang sobre sa ilalim ng pinto ng Alona's Creations. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang maliit na paggaan ng kanyang dibdib. Hindi dahil umaasa siyang magkakaayos sila, kundi dahil nagawa na niya ang nararapat. Ngayon, ang bola ay wala na sa kanya. Nasa kay Alona na ang desisyon kung paano niya tatanggapin ang lahat. At anuman ang maging desisyon nito, tatanggapin niya.
Lumipas ang 2 araw na puno ng nakabibinging katahimikan. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakabog sa kanyang dibdib, ngunit wala. Walang tawag. Walang text. Nagsimula nang tanggapin ni Rico na marahil, iyon na talaga ang katapusan. Nasaktan niya si Alona ng lubusan, at marahil, ang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot nito. Sa ikatlong araw, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang shift sa ospital, pagod at halos nawawalan na ng pag-asa, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, inaasahan na isa lang itong paalala mula sa ospital. Ngunit ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Alona Reyes. Isang maikling mensahe lang. 2 salita. Ngunit para kay Rico, ang 2 salitang iyon ay mas malakas pa sa lahat ng sigaw at luha na dumaan sa pagitan nila. Ang mensahe ay, mag-usap tayo. Ilang buwan ang lumipas. Ang tag-araw ay napalitan na ng malamig na simoy ng hangin na hudyat ng papalapit na Pasko. Sa loob ng Alona's Creations, ang dating maliit na patahian ay sumailalim sa isang pagbabago. Mas maluwag na ngayon ang espasyo. Ang mga dingding ay pininturahan ng malinis na puti at may mga bagong estante kung saan nakadisplay ang mga yari ng bestida. Sa salaming bintana, nakasulat sa eleganteng letra ang pangalan ng shop. Ang kontrata sa hotel, na sa huli ay tinanggap din ni Alona matapos ang mahabang pag-iisip, ang nagbigay daan sa lahat ng ito. Ang kanyang talento ang nagpatuloy. Si Alona mismo ay nagbago. Mayroon ng isang kalmadong kumpiyansa sa kanyang mga kilos, isang kapayapaang hindi nabibili ng pera. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na marahil mabubura, ngunit hindi na ito nagnanakna. Natutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Natutunan niyang patawarin ang sarili niya sa pagiging masyadong mapagmataas, at natutunan niyang unawain, kung hindi man patawarin, ang mga taong nakasakit sa kanya. Isang hapon, habang abala siya sa pag-sketch ng isang bagong disenyo, tumunog ang kampana sa kanyang pinto. Inangat niya ang kanyang tingin, inaasahan na isa sa kanyang mga kliyente. Ngunit ang pumasok ay si Rico. Nakatayo ito sa may pinto, nakasuot ng simpleng polo shirt, ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Hindi na siya ang mayabang na lalaki na una niyang nakilala, at hindi na rin siya ang duwag na binatang hindi makalaban sa ina. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may bigat ng karanasan sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Alona. Ibinaba niya ang kanyang lapis at hinintay itong magsalita. Ang ganda na ng shop mo, sabi ni Rico, ang boses ay puno ng paghanga habang inililibot ang tingin. Salamat, simpleng sagot ni Alona. Dahan-dahang lumapit si Rico sa kanyang mesa, ngunit may distansya pa rin sa pagitan nila. Kumusta ka na, Alona? Okay lang ako, sabi ni Alona. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Ikaw? Okay na rin, sagot ni Rico. Si Mama nagpapagamot na siya. Counseling. Para harapin yung mga issues niya. Mahabang proseso pero sinusubukan niya. Tumango si Alona. Isang maliit na bahagi sa kanyang puso ang nakaramdam ng awa para kay Doña Elvira. Alona, sabi ni Rico, ang boses ay naging maseryoso. Hindi ako naparito para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong nasira ko na iyon. Naparito ako para magpasalamat. Napakunot ang noo ni Alona. Magpasalamat? Para saan? Dahil sa'yo, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa, sabi ni Rico, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Dahil sa sakit na idinulot ko sa'yo, nakita ko ang sarili kong mga pagkakamali. Naging mas mabuting tao ako, Alona, dahil sa'yo. Kaya salamat. Ang pagpapakumbabang iyon, ang pag-amin na iyon, ang tumunaw sa huling piraso ng yelo sa puso ni Alona. Nakita niya ang lalaking minahal niya, ngayon ay mas buo, mas matatag. Ako rin, mahinang sabi ni Alona. Natuto rin ako. Natutunan kong hindi kahinaan ang pagtitiwala. At natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Tumingin siya kay Rico. Pinapatawad na kita, Rico. At pinapatawad ko na rin ang nanay mo. Isang luhang pumatak sa mata ni Rico, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tila nabawasan. May kinuha si Rico mula sa kanyang bulsa. Hindi ito sing-sing.
hindi ito mamahaling alahas. Isa itong maliit na rolyo ng sinulid. Ngunit hindi ito ordinaryong sinulid, ito ay kulay ginto, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng shop. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. Nang una tayong magkakilala, ang sinulid ay naging simbolo ng sira nating simula, paliwanag ni Rico. Pero ang totoo, ang sinulid pala ang nag-ugnay sa atin. Ang sinulid din ang ginagamit para tahiin ang mga bagay na nasira, para buuin ulit. Tumingin siya kay Alona, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may kasamang pag-unawa. Hindi ako mangangako ng kahit ano. Pero gusto kong maging sinulid sa buhay mo, Alona. Hindi para kontrolin ka, kundi para tumulong tahiin ang anumang masisira sa hinaharap ng magkasama. Hindi ito isang proposal ng kasal. Ito ay isang alok ng panibagong simula. Isang alok ng pagtutulungan. Isang alok ng tiwala na dahan-dahang bubuin muli. Dahan-dahang inabot ni Alona ang ginintuang sinulid. Ang mga daliri niya ay dumampi sa mga daliri ni Rico. Ang pamilyar na kuryente ay naroon pa rin, ngunit ngayon, ito ay mas kalmado, mas matatag. Ngumiti si Alona. Isang tunay, malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Kung ganoon, sabi niya, marami tayong kailangang tahiin. Hinila niya ang isang blankong papel mula sa kanyang sketchpad at inilagay sa gitna nila. Kinuha niya ang kanyang lapis. Magsimula tayo sa isang bagong disenyo, sabi niya, nakatingin kay Rico. Kinuha ni Rico ang isa pang lapis at umupo sa tapat niya. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng Alona's Creations, nagsimula silang mag-drawing. Ang kanilang mga kamay ay magkasabay na gumagalaw, ang kanilang mga ulo ay magkalapit. Hindi na isang sirang trahe de boda ang kanilang binubuo, kundi isang bagong kabanata. Isang disenyo na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang disenyo na tinahi ng sakit, pinatibay ng pagpapatawad, at binigkis ng isang bagong sinulid ng pag-asa. Ang kanilang mga mata ay hindi lang nakatingin sa papel, kundi sa isa't isa, nakikita ang isang hinaharap na sila mismo ang lilikha, ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Alona at Rico. Isang kwentong tinahi ng mga retaso ng sakit, pag-asa, at pangalawang pagkakataon. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata, kung saan sinubok ang kanilang mga puso, hanggang sa huli, kung saan natagpuan nila ang kapatawaran, naramdaman namin ang inyong presensya. Sa bawat sandali ng kanilang kilig, sa bawat patak ng kanilang luha, at sa bawat tibok ng kanilang mga pusong nagmamahalan, kasama namin kayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ninais kong ipakita na ang pag-ibig ay hindi laging isang perpektong disenyo. Minsan, ito ay nagugusot, namansahan at napupunit. Ngunit tulad ng isang bihasang mananahi, ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang ayusin ang anumang sira, hindi sa pamamagitan ng pagtatago sa mga peklat, kundi sa pamamagitan ng paggawa ritong bahagi ng isang mas maganda at mas matibay na obra. Ang kwento ni Alona at Rico ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa tapang na harapin ang mga ito, humingi ng tawad, at matutong magtiwala muli. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. Ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad na nagpapalaya hindi lang sa pinatatawad, kundi lalo na sa nagpapatawad. At ang katotohanang ang bawat isa sa atin ay may kakayahang humawak ng karayom at sinulid upang tahiin ang sarili nating masayang wakas. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Paalam at manatiling magmahal.